sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Ito ay ang taglagas ng 1998 sa isang apartment complex sa Project 4, Quezon City. Isang lalaking nasa edad 40 ang natagpuang walang buhay. Siya si Antonio Tonyo Reyes, 44 anyos, isang ordinaryong ama ng tahanan na nagpapatakbo ng isang maliit na imprenta para suportahan ang kanyang asawa at dalawang anak. Ang nagreport ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Elena Santos. Siya mismo ang tumawag sa pulisya na nagsasabing hindi niya makontak ang kanyang asawa mula pa noong umaga. Pagbukas ng pinto, natuklasan ng pulis ang katawan ni Tonyo na nakahandusay sa sahig ng sala. Sa unang tingin, wala itong anumang panlabas na pinsala. Tila ito isang biglang atake sa puso o stroke. Ngunit may kakaibang pakiramdam ang mga investigador na hindi nila malis. Ang bahay ay labis na malinis at maayos. Ang sinalas ng yumaon ay maayos na nakasalansan sa may pasukan. Sa ibabaw ng mesa sa kusina, may isang basong nga iced tea na hindi naubos. Umiyak ang asawa, ngunit ayon sa testimonya ng unang investigador, ang kanyang nga luha ay tila kalkulado. Lumabas ang resulta ng autopsy pagkalipas ng 3 araw, hindi ito atake sa puso. Ang natagpuan sa kanyang dugo ay sangkap ng sleeping pills at ang dami nito ay halos nakamamatay na. Ito ang sandaling lumutang ang posibilidad ng pagpaslang. Kinabukasan, sinimulan ng pulis na suriin ang tawag sa telepono ni Elena. At sa loob nito, isang numero ang natagpuan na nagpabago sa lahat sa kasong ito. 7 taon. Habang si Tonyo ay araw-araw na pumapasok sa imprenta, ang kanyang asawang si Elena ay may lihim na ibinabahagi sa isang lalaki sa loob ng 7 taon. Nagsimula ito sa mga mensahe sa beeper at mga tagpuan sa mapampublikong telepono. Paano nila naitago ito sa loob ng 7 taon? At bakit sa taglagas na iyon kinailangang mamatay ang asawa? Nag-isa lang ba ang asawa? O may kasama siya? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lihim na nabuo sa loob ng 7 taon sa isang ordinaryong pamilya at sa isang desisyon na hindi na mababawi pa. Ituloy natin ang kwento. Paki-subscribe at I Like Ang Aiming Channel. Noong 1998 sa Project 4, Quezon City, sa isang eskinita na puno ng mga apartment complex, walang pinagkaiba ang umagang iyon sa anumang ordinaryong umaga ng taglagas. Nagsisimula ng manilaw ang mga dahon ng puno na noong unang bahagi ng Oktubre at sa harap ng sari-sari store sa kanto, unti-unting nagtitipon ang mga residente para bumili ng diaryo. Ang araw ni Tonyo Reyes, na nakatira sa Unit 302 ng apartment na iyon, ay nagsimula rin ng maga tulad ng dati. Si Tonyo ay isinilang noong 1954, 44 anyos noon. Galing siya sa Batangas at lumuwas sa Maynila noong kanyang kabataan para mag-aral ng pag-imprenta. Noong siya ay may 30 na, nagtayo siya ng maliit na imprenta malapit sa Cubao. Pangunahing gumagawa ito ng calling card, flyers at maliliit na polyeto, ngunit dahil sa mga tapat na suki, naging matatag ang kanyang kita. Mayroon siyang 2 empleyado at madalas ay siya mismo ang nagpapatakbo ng mga makina. Naalala ng kanyang mga kapitbahay na ang kanyang mga kamay ay laging may bahid ng tinta. Ang kanyang asawang si Elena Santos ay isinilang noong 1957 at 41 anyos nun. Ikinasal sila noong 1983, kaya't 15 taon na nila iyon. Mayroon silang isang anak na lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nasa 2 taon sa high school at ang babae ay nasa 1 taon. Sa simulan ng kanilang pagsasama, tumutulong si Elena sa imprenta, ngunit nang lumaki ang nga bata,
Itinuon niya ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay. Sa mata ng mga kapitbahay, si Elena ay isang tahimik at disenteng babae. Palagi siyang dumadalo sa mga pagpupulong ng samahan ng nganay sa komunidad at kilala bilang isang manugang na personal na nag-aasikaso sa mga paghahanda para sa kanilang pamilya tuwing may okasyon. Ang lamat sa pamilyang ito ay nagsimula noong 1991. Noong taksibol ng taong iyon unang nakilala ni Tonyo si Ricardo Ricky Gomez, isang sales representative mula sa kumpanyang pinakukunan niya ng papel para sa imprenta. Sa panahong iyon din, unang sumama si Elena sa isang business dinner kasama ang asawa. Si Ricky noon ay 38, mas bata ng 4 na taon kay Tonyo, matangkad palasalita at magaling makisama. Iyon ang pag-alala sa kanya ng nakakilala. Nang unang magtama ang mga mata nina Elena at Ricky sa gabing iyon, walang sinuman ang nakapag-isip kung ano ang nasusunod na mangyayari. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa beeper. Noong unang bahagi ng 1990s, ang beeper ay kailangan na para sa nasa sales at si Ricky ay laging may beeper sa kanyang baywang. Ayon sa testimonya ni Elena, unang beses siyang nag-iwan ng numero noong tag-init ng 1991. Sa simula, ang dahilan niya ay para sa trabaho ng kanyang asawa. Nagtatanong siya tungkol sa schedule ng paghahatid ng papel o may ipapasabi para sa kliyente. Ngunit, unti-unting dumalas ang kanilang pag-usap at nagiba ang nilalaman. Unang beses silang nakita ng silang dalawa lang nung huling bahagi ng taglagas ng taong iyon. Ginamit ni Elena ang oras sa umaga habang nasa eskwela ang mga bata. Nagsimula ang kanilang pagkikita sa isang coffee shop malapit sa Araneta Center na sinundan ng pagkikita sa isang motel sa labas ng Cubao at sa huli sa apartment na mag-isang tinitirhan ni Ricky sa Marikina. Gumamit sila ng palayaw sa halip na kanilang pangalan at numerong code na sila lang ang nakakaalam sa kanilang mensahe sa beeper. Para sa panahong iyon, ito ay isang maingat na paraan. Hindi man lang nahinala si Tonyo. Araw-araw siyang pumapasok sa imprenta ng alas 7 ng umaga at umuwi pakalipas ng alas 8 ng gabi, kaya't wala siyang paraan para malaman ang maginagawa ng kanyang asawa sa maghapon. Pag-uwi niya, nakahain na ang hapunan at ikinukuwento sa kanya ni Elena ang tungkol sa tuition ng mabata at mabalita sa kanilang lugar. Wala siyang dahilan para magduda. O marahil, ayaw niyang magduda. Lumipas ang 7 taon ng ganun. Ang relasyong nagsimula noong 1991 ay hindi naputol hanggang 1998. Sa panahong iyon, lumaki ang mabata at ang imprenta ay nagsimulang manghina dahil sa ASEAN financial crisis. Pabigat ng pabigat ang pasanin ni Tonyo at padalang ng padalang ang kanilang pag-usap ni Elena. At habang lumalayo sila sa isa't isa, lalo namang lumalapit sina Elena at Ricky. Sa pagtatapos ng tag-init ng 1998, unang napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa asawa. Kung ito ba ay isang tanong na ano ang dapat nating gawin o isang mungkahi na ano ang maari nating gawin, ay hindi na naging malinaw kahit kailan. Ang tiya lang ay pagkatapos ng pag-usap na iyon, nagsimulang umusad ng konkreto ang kanilang plano. Noong Oktubre ng taong iyon, sinalubong ni Tonyo ang umaga na walang kamalay-malay tulad ng dati. Noong Miyerkules ng umaga, Oktubre 7, 1998, medyo huli nang nagising si Tonyo. Gabi bago nun, may inuman silang ang isang kliyente at hating gabi na siya nakauwi. Sa taong iyon nang tumama ang Asian financial crisis, hindi nakaligtas ang industriya ng pag-iimprenta. Ilan sa kanyang ngasuki ang naksara, kaya't ang kita ng imprenta ni Tonyo ay bumaksak ng halos 30% kumpara sa nakaraang taon. Ang inuman ay para maningil ng malumang utang, ngunit walang naging malinaw na resulta.
Si Elena ay maaga ng gising. Nakahain na sa mesa ang almusal na may sinangag britong itlog at mainit na kape. Tahimik na kumain si Tonyo, habang si Elena ay nakatayo sa harap ng lababo at naguhugas ng pinggan. Kakaunti lang ang kanilang pinag-usapan. Nakaalis na ang mga bata papuntang eskwela at tahimik ang umaga sa kanilang Unit 302. Umalis si Tonyo papuntang imprenta bandang 8:30 ng umaga. 20 minutong lakad lang ito mula sa apartment at ugali na niyang maglakad kapag maganda ang panahon. Nang araw na iyon, naglakad siya palabas ng eskinita suot ang isang jacket. Ayon sa testimonya ng isang kapitbahay sa unang palapag na nakasalubong niya, bahagyang tumango lang si Tonyo gaya ng dati. Wala raw itong anumang kakaiba. Abala ang araw sa imprenta kasama ang 2 empleyado. Nagsimula sila sa pag-imprenta ng ma-flyer sa umaga at nagmerienda na lang sila sa kalapit na karinderya para sa tanghalian. Sa hapon, personal niyang binisita ang 2 kliyente at nagsara ng imprenta pakalipas ng 6:00 ng gabi. Matapos paalisin ang mga empleyado, habang mag-isa siyang nag-aayos, nakatanggap si Tonyo ng beep mula kay Elena. Nakahanda na raw ang hapunan kaya't umuwi na siya ng maaga. Dumating si Tonyo sa apartment pasado 7:00 ng gabi. Pagbukas niya ng pinto, naamoy niya ang nilulutong tinola. Nasa kusina si Elena, inihahanda ang huling ulam habang ang mga bata ay nasa kani-kanilang kwarto at nag-aral. Tahimik ang hapunan. Naglabas si Tonyo ng isang bote ng beer at uminom ng 1 o 2 baso. Inalok pa siya ni Elena. Isang ordinaryong gabi. Ngunit ng gabing iyon, may inihalo si Elena sa inumin ni Tonyo. Kalaunan, natuklasan sa pagsusuri na PNP Crime Laboratory na ito ay isang uri ng pampatulog. Ito ay isang over-the-counter na sleep aid na mabibili sa mga botika ng walang reseta. Sa loob ng ilang linggo, paunti-unti itong binili at inipon ni Elena ayon sa investigasyon. Kapag inihalo sa beer, hindi madaling mapansin ang pagkakaiba sa lasa. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Tonyo sa sofa sa sala at binuksan ang telebisyon, balita ang palabas. Nang araw na iyon, puro tungkol sa krisis pinansyal ang balita. Pagkalugi ng nga kumpanya, pagdami ng nawalan ng trabaho, pagtaas ng palitan ng dolyar. Hindi malaman kung nilipat ni Tonyo ang channel o nakatulog na lang habang nanonood. Ang tiyak lang ay hindi na nakabangon si Tonyo mula sa sofa ng gabing iyon. Sa oras na iyon, nagpadala si Elena ng beep kay Ricky, isang numerong code na kanilang napakasunduan, isang hudyat na handa na ang lahat. Dumating si Ricky sa Unit 302 pasado 10:00 ng gabi. Tulok na ang mabata sa kanilang masilid at si Tonyo ay walang malay na nakahandusay sa sofa. Tiniyak ni Ricky na bukas ang pinto at pumasok. Kung ano ang kanilang pinag-usapan at kung ano talaga ang nangyari sa loob ng silid na iyon ay makasalungat sa testimonya ng 2 sa korte. Ang isiniwalat ng resulta ng autopsy ay hindi lang labis na pag-inom ng pampatulog ang ikinamatay ni Tonyo. Ang direktang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkakasakal habang siya ay walang malay. Ang pampatulog ay paraan lamang upang hindi siya makalaban at ang mismong krimen ay isinagawa pagkatapos nun. Sa buong prosesong iyon, hindi man lang nakalaban si Tonyo dahil wala siyang malay. Kinabukasan, pagkatapos iatid ang mga bata sa eskwela, tumawag si Elena sa pulisya. Sabi niya, nakahandusay ang kanyang asawa sa sala. Nang dumating ang mapulis, nakatayo si Elena sa may pinto, makasalikop ang makamay. May magabakas ng luha sa kanyang nga mata. Nang umagang iyon sa Unit 302 ng Project 4, Quezon City, ang pagkamatay ni Tonyo Reyes ay unang inuri bilang isang simpleng kaso ng biglaang pagkamatay. Ngunit ang katawan ni Tonyo na dinala para sa autopsy ay unti-unti nang nagsimulang magsiwalat ng 7 taong lihim na nakatago sa loob nito. Ang posibilidad na ang pagkamatay ni Tonyo
ay hindi isang simpleng kaso ay unang lumitaw 3 araw matapos lumabas ang resulta ng autopsy. Noong Oktubre 10, 1998, ipinadala NG PNP Crime Laboratory ang resulta NG pagsusuri sa Quezon City Police District. Nakasaad dito na ang antas ng pampatulog sa dugo ay malapit sa nakamamatay na dosis at may mga palatandaan ng pagkakasakal. Agad na naramdaman ng investigador na si SP4 Mateo Cruz nang matanggap niya ang ulat na hindi magiging simple ang kasong ito. Agad na muling inuri ng pulisya ang kaso bilang isang posibleng pagpaslang at sinimulan ang masusing investigasyon. Ang unang ginawa ay ipatawag si Elena, ang nag-report at asawa, bilang isang testigo. Kalmadong nagbigay ne testimonya si Elena sa istasyon ke pulis. Sinabi niyang may problema sa puso ang kanyang asawa at pagkatapos uminom ng alak nung gabi bago iyon. Nakita niyang natutulog ito sa sofa kaya't pumasok na rin siya sa kanyang silid. Kinaumagahan, nakita na lang daw niyang ganun pa rin ang kanyang asawa. Pare-pareho ang kanyang sinasabi at hindi nanginginig ang kanyang boses. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni SP4 Cruz. Hindi umiyak si Elena habang ikinukuwento ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kawalan ng pagpapakita ng kalungkutan ay hindi direktang ebidensya, ngunit ang kutob ng isang bihasang pulis ay nagsasabing huwag itong palampasin. Matapos ang pagsisiyasat, nagpasya si Cruz na kuhanin ang matalaan ng tawag ni Elena. Noong huling bahagi ng dekada 90, hindi ganon kadali kumuha ng talaan ng tawag. Wala pang smartphone o real-time location tracking. Nagpadala ang pulisya ng formal na kahilingan sa PLDT para sa mga outgoing call records mula sa landline ni Elena at sa telepono ng imprenta ng kanyang asawa. Inabot ng ilang araw bago dumating ang sagot. Sa mga araw na iyon, namuhay si Elena sa Unit 302 na parang walang nangyari. Inaasikaso niya ang pagkain ng mga bata at tahimik na tinatanggap ang mga kaibigan ng kanyang asawa na nakikiramay. Ginanap ang burol ni Tonyo sa loop ng 3 araw at si Elena, suot ang damit panluksa, ay nanatili sa tabi ng kabaong. Dumating ang tala ng tawag 2 araw matapos ang libing. Binuklat ito ni SP4 Cruz at isa-isang sinuri. At agad na napansin ang isang bagay. Nung gabi ng Oktubre 7, ang araw ng pagkamatay, bandang 9:50 PM, may isang numerong tinawagan mula sa telepono nina Elena. At ang numerong iyon ang pinakamadalas na lumitaw sa talaan ng isang buwan. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, kung minsan ay araw-araw itong tinatawagan. Ang may-ari ng numero ay si Ricardo Ricky Gomez, isang lalaking nakatira sa Marikina na nagtatrabaho bilang sales representative ng Papel, isang empleyado NG Kumpanyang, kliyente NG Imprenta ni Tonyo. Sa unang tingin, posible na mayroon silang ugnayan sa trabaho. Ngunit mahirap isipin na ang isang tawag na ginawa bandang 10:00 ng gabi ay may kinalaman sa trabaho. Ipinatawag ni Cruz si Ricky bilang isang testigo. Dumating si Ricky sa istasyon ng pulis, isang lalaking matangkad at mayos manamit. Noong una, sinabi niyang kilala lang niya si Elena bilang asawa ng isang kliyente. Paminsan-minsan lang daw silang nag-uusap tungkol sa trabaho. Ngunit nang ipakita ni Cruz ang dalas ng kanilang matawag, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricky. Hindi ito pinalampas ni Cruz. 2 araw pagkatapos, hinaluhog ng pulisya ang apartment ni Ricky. Isang maliit na apartment sa isang lugar sa Marikina. Ang makanatakpiwan sa loob ay hanap na nakpabaho sa takbo ng investigasyon. Ilang dosenang sulat kamay na tila galing kay Elena, ilang mga larawan nilang dalawa,
at isang kwaderno na nakatago sa ilalim ng isang drawer. Ang kwaderno ay may mga petsa at maikling tala. Nang suriin ng mga investigador, natuklasan nilang ito ay talaan ng kanilang nga pakikita at usapan. Ang huling petsa ay Setyembre 1998 at ang nakasulat ay isang salita lamang, ituloy. Ipinatawag ng pulisya sina Elena at Ricky para sa isang sabay na introgasyon. Noong una, pareho silang tumanggi. Sinabi ni Elena na wala silang personal na relasyon ni Ricky at sinabi ni Ricky na hindi siya nakpunta sa Quezon City ng gabing iyon. Ngunit isang CCTV camera mula sa isang kalapit na 7,11 ang naging mahalagang ebidensya. Malabo ang kuha, ngunit noong Oktubre 7, 1968, bandang 10:00 PM, nakita ang isang anino nga lalaking naglalakad patungo sa direksyon ng apartment. Ang tangkad, paraan ng paglakad, at hugis ng jacket na suot ay tumugma kay Ricky. 10 araw matapos magsimula ang investigasyon, noong Oktubre 20, inaresto ang Quezon City Police District sina Elena at Ricky sa salang pagpatay. Nang umagang arestuhin si Elena, dose-dose nang nga kapitbahay ang naktipon sa eskinita sa harap ng apartment. Ang mataong naalala, ang makamay ni Tonyo na laging may tinta. Ang mga taong inakala na si Elena ay isang tahimik at disenteng babae. Wala silang masabi habang pinapanood ang eksena. Ang mga bata ay nasa eskwela ng araw na iyon, kahit na inaresto sina Elena at Ricky noong Oktubre 21,998, inabot pa ang 3 araw bago may labas ang formal na arrest warrant. Sa loob ne 3 araw na iyon, walang tigil ang investigasyon sa istasyon ne pulis. Ang grupo ni SP Ompat Cruz ay halinhinang nag-imbestiga sa dalawa ng makahiwalay. Ang layunin ay simple, kung sino ang unang bibigay. Si Ricky ang unang nagpakita ng lamat. Sa ikatlong araw ng pagkakakulong, sa madaling araw, yumuko si Ricky sa harap ng investigador. Inamin niyang nakpunta siya sa Quezon City ng gabing iyon. Sinabi niyang pumunta siya dahil sa tawag ni Elena. Ngunit iginiit niyang hindi niya personal na sinaktan si Tonyo. Pagdating daw niya sa apartment, wala nang malay si Tonyo at sumunod lang siya sa mga utos ni Elena. Si Elena raw ang nakplanong lahat. Iba naman ang sinabi ni Elena. Inamin niyang nilagyan niya ng pampatulok ang inumin, ngunit hindi raw niya intensyong patayin ito. Gusto lang daw niyang patulugin ito at ang mga sumunod na nangyari ay gawa ni Ricky. Nasa silid daw siya at hindi niya alam ang ginawa ni Ricky sa sala. Makasalungat ang kanilang nga testimonya at bawat isa ay ipinapasa ang responsibilidad sa isa't isa. Mas nakfocus ang maimbestigador sa mapisikal na ebidensya. Malinaw ang resulta ng pagsusuringan PNP Crime Lab. Ang daming ang pampatulok sa dugo ni Tonyo ay napakataas para sabihing mag-isa niya itong ininom at ang mga marka sa lig ay imposibleng mangyari kung walang ibang taong gumawa nito. Ang konklusyon ng investigasyon ay parehong may kinalaman sa krimen ang taong naglagay ng pampatulog at ang taong sumakal. Inilabas ang warrant of arrest para sa dalawa sa kasong murder at conspiracy. Pagkatapos ng pag-aresto, dalawang direksyon ang tinahak ng investigasyon. Una, ang pagtukoy sa tiyak na motibo at pangalawa, ang pagbuo muli ng proseso ng kanilang pagsasabuatan. Sinuri ng masusi ng team ang kwaderno at mga sulat na nakuha sa apartment ni Ricky. Mahigit 40 ang sulat. Nagsimula ito sa mga ordinaryong pagpapalitan ng damdamin ng makasintahan, ngunit sa mga huling bahagi, dumami ang nga reklamo tungkol sa asawa at mga usapan tungkol sa kanilang hinaharap. At sa mga sulat na isinulat pagkatapos ng taginit ng 1998, may bigat na hindi matatagpuan sa mga nauna. Sa isang sulat, nakasaad, "Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Gusto raw niyang makipagiwalay kapag malaki na ang mga bata,
ngunit tiyak na hindi papayag ang kanyang asawa. Sa lipunang Pilipino noon, hindi pa rin madali para sa isang babae na humingi ng annulment. Lalo na't may 2 anak at kung mahigpit na tumututol ang asawa, ang proseso sa korte ay mahaba at komplikado dahil ilegal pa rin ang diborsyo. Sa usaping pinansyal, matagal nang naging may bahay si Elena kaya't wala siyang sariling kabuhayan. Ayon sa pagsusuri ng mga investigador, ang mapraktikal na dahilan na ito ang nagtulak sa kanya na pumili ng ibang paraan. Sinuri rin ang motibo sa panig ni Ricky. Noong 1998, baon na si Ricky sa utang. Dahil sa ASEAN financial crisis, nang hina rin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at may personal siyang utang na umabot sa 100,000 piso. Kung mawawala si Tonyo, makukuha ni Elena ang imprenta at ang life insurance. Nakasiguro si Tonyo sa ilalim ng pangalan ng kanyang negosyo at ang benepisyaryo ay si Elena. Ang halaga ng insurance ay 1,000,000 piso, isang malaking halaga noong 1958. Ayon sa muling pagbuo NG, investigasyon sa pagsasabwatan, tinatayang unang napag-usapan ng 2 ang krimen noong Agosto 1968 dahil ang salitang ituloy ay isinulat noong Setyembre, malamang na noon nabuo ang pinal na plano. Si Elena ang bumili ng pampatulog, napatunayan sa pamamagitan ng maresibo sa 3 magkakaibang botika sa Quezon City na paunti-unti niya itong binili. Noong panahong iyon, posibleng bumili ng maliliit na dami ng slip 8 ng walang reseta at kung hindi maramihan ang bibilhin, hindi ito paghihinalaan. Naging malinaw na rin ang hatian ng gawain sa araw ng krimen. Inihalo ni Elena ang pampatulog sa inumin ni Tonyo habang naghahapunan. Nang makumpirmang wala na itong malay, sinanyasan niya si Ricky. Dumating si Ricky sa apartment, tinapos ang krimen, inalis ang nabakas at umalis bago magmadaling araw ayon sa konklusyon ng investigasyon. Ilang metro lang ang layo mula sa silid kung saan natutulog ang nga bata, doon nangyari ang lahat. Isang gabi, habang patapos na ang investigasyon, mag-isang pinuntahan ni SPO4 Cruz ang imprenta ni Tonyo. Sa harap ng nakasarang pinto ng imprenta, may isang bungkos ng bulaklak na lantana na iniwan ng kanyang empleyado. Ang taong laging may tinta sa kamay, ang taong pumapasok at umuwi sa parehong oras araw-araw, ay hindi na babalik doon. Ang kaso ay isinampa sa piskalya at ang 2 ay kinasuhan ng murder. Ang paglilitis ay nakatakdang magsimula sa susunod na tagsibol at sa korte muling nakturuan ang 2 noong Marso 1999. Sa unang pagkakataon, magkatabing umupo sina Elena at Ricky sa silya ng mga akusado sa Quezon City Regional Trial Court. Puno ang courtroom mula pa sa unang pagdinig. Nasa isang panik ang mga kapatid at kamag-anak ni Tonyo at sa likod nila ay mga kapitbahay at mga reporter. Hindi nagtinginan ang 2 akusado. Bahagyang nakayuko si Elena habang nakatingin sa harap, habang si Ricky ay nakatingin sa direksyon ng manonod. Malinaw ang isinampang ng piskal. Si Elena ang nahanda at nagbigay ng pampatulog sa biktima. Sinanyasan si Ricky para tapusin ang krimen at ilang linggo nilang pinlano ang lahat. Ang motibo ay ang pagpapatuloy ng kanilang relasyon at ang pagkuha sa life insurance. Sunod-sunod na iniharap ng piskal ang mga ebidensya, ang mga unang testimonya, ang mga nakumpiskang sulat at kuwaderno, mga resibo mula sa botika, ang CCTV footage at ang resulta ng autopsy. Magkaiba ang estratehiya ng depensa ng 2 akusado. Inamin ng abogado ni Elena ang paglalagay ng pampatulog ngunit iginiit na walang intensyong pumatay. Dahil daw sa matinding stress sa relasyon nila ni kanyang asawa, gusto lang daw niyang patulugin ito para makalabas sandali. Ang pagsakal daw ay gawa lamang ni Ricky,
Kabaliktaran naman ang sa abogado ni Ricky. Si Ricky daw ay nalinlang sa mga kasinungalingan ni Elena kaya't nagpunta sa apartment at ang nangyari ay si Elena ang may pakana. Nasa lugar lang daw si Ricky. Habang tumatagal ang paglilitis, lalong umiinit ang pagtatalo ng dalawang akusado. Sa ikatlong pagdinig, direktang tiningnan ni Elena si Ricky at nagsalita ng malakas. Kasinungalingan daw na siya ang nagplano ng lahat at si Ricky ang unang nagmungkahi ng krimen. Agad na sumagot si Ricky. Si Elena raw ang unang nagsabing alisin na ang kanyang asawa at noong una ay tumanggi siya. Sandaling nakagulo ang korte at pinatahimik sila ng hukom. May mga bagong katotohanan ding lumabas sa paglilitis. Kabilang sa mga karagdagang ebidensya ng prosecution ay ang rekord ng pakikipakita ni Elena sa isang insurance agent noong tag-init ng 1998. Nagtanong daw siya tungkol sa karagdagang insurance bukod sa mayroon na si Tonyo. Tumestigo ang agent sa korte at sinabing detalyado raw ang mga tanong ni Elena tungkol sa mga kondisyon para makuha ang insurance. Partikular niyang tinanong ang pagkakaiba sa makukuhang pera depende sa sanhi ng kamatayan at kung makukuha ba ng benepisyaryo ang insurance kung ito ay pagpaslang. Sinabi ng agent na nakaramdam siya ng kakaiba nun ngunit binalewala na lang. Isa pang testimonya ang tuluyang nagpabago sa takbo ng paglilitis. Isang kaibigan ni Ricky na nakainuman niya ang tumestigo noong tag-init ng 1998. Habang silang dalawa lang ang nakinuman, sinabi raw ni Ricky na gulong-gulo ang isip niya dahil sa isang babae. At sinabi raw nitong hadlang ang asawa ng babae. Noong una, inakala ng testigo na problema lang ito sa pag-ibig, ngunit nang pumutok ang balita, doon niya naintindihan ang ibig sabihin. Nang matapos ang testimonya, maririnig ang mga bulungan mula sa mga manonood. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, unti-unting lumabas sa media ang kwento tungkol sa dalawang anak ni Tonyo, ang mabata. Na nawalan ng ama at nakakulong ang ina, ay inaalagaan ng kapatid ni Tonyo. Ang anak na lalaki na nasa ikalawang taon sa high school ay kumuhang college entrance exam ng taong iyon at ang anak na babae na nasa unang taon ay lumipat ng eskwela. Hindi kailanman nagpakita ang dalawang bata sa korte. Hindi nagsalita ang kapatid ni Tonyo sa mga tanong media at sinabi lamang na aalagaan niyang mabuti ang mga bata. Pagkatapos na ikalimang pagdinig, hiniling ng prosekusyon ang parusa, kamatayan para kay Elena at habang buhay na pagkabilanggo para kay Ricky. Ayon sa prosekusyon, mas malinaw ang ebidensya na si Elena ang nagplano at nagsagawa ang krimen. Nang ipahayag ang hiling na parusa, unang umiyak si Elena sa korte. Ngunit kung ito ba ay tunay na pagsisisi o gulat lang sa bigat ng parusa, walang sinuman sa mga naroon ang nakakaalam. Ang kapatid ni Tonyo, na nakaupo sa isang panig, ay yumuko nang ipahayag ang parusa, bahagyang nanginig ang kanyang nga balikat. Kung naalala niya ba ang kanyang kapatid na laging may tinta sa kamay, o ang dalawang pamangkin na wala sa korte, hindi malalaman. Ang tiyak lang, tila bumakal ang oras sa loob na courtroom sa sandaling iyon. Ang pagbabang hatol ay itinagda pagkalipas ng isang buwan. Sa taglagas ng 1999, nakatagdang ibaba ng Quezon City Regional Trial Court ang pinal na hatol sa kasong ito. Noong Setyembre 14, 1999, itinakda ang araw ng paghatol sa Quezon City Regional Trial Court. Kinaumagahan, maga pa lang ay marami ng tao sa harap ng korte. Ang makamag-anak ni Tonyo, makapitbahay at mga reporter na ilang buwan nang sumusubaybay sa kaso. Ang maupuan sa loob ng courtroom ay puno na bago pa man magsimula ang sesyon. May mga tao ring nakatayo sa pasilyo. Dinala sina Elena at Ricky, namga guardia, Cecilia, namga akusado. Halatang pumayat si Elena habang nakakulong. Mayos na nakatali ang kanyang buhok at matigas ang kanyang ekspresyon.
Tumingin sa harap si Ricky, hindi sila kailanman naktinginan. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Napakatahimik sa loob ng courtroom na halos marinig ang bawat pahinga. Ang boses ng hukom ay mahinahon at walang emosyon. Unang binasa ang pagpapatunay sa mga pangyayari. Ang katotohanang si Elena ay bumili ng pampatulog at inihalo ito sa inumin ng biktima. Ang katotohanang si Ricky, ayon sa kanilang plano, ang sumakal sa biktima habang wala itong malay. Ang katotohanang pinlano nila ang krimen sa lubang ilang linggo at hinati ang kanilang mga gawain, lahat ay napatunayan. At pagkatapos, ang sentensya. Si Elena ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, reclusion perpetua, isang antas na mas mababa sa hiningingang prosekusyon na parusang kamatayan. Itinuring ng korte na mabigat na dahilan ang pagiging utak ni Elena sa plano, ang masusing paghahanda at ang pagsasagawa ng krimen habang walang kalaban-laban ang biktima. Ngunit dahil hindi si Elena ang direktang nagsagawa ng pagsakal at dahil sa pagsasaalang-alang sa dalawang anak na maiwan, mas mababang parusa ang iginawad. Si Ricky naman ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Isinaalang-alang ang korte na bagamat si Ricky ang direktang gumawa ng krimen, si Elena ang utak nito. At isinaalang-alang din na si Ricky ang unang umamin sa ilang bahagi ng krimen sa investigasyon. Maririnig ang mabulungan at pagtataka sa courtroom. Ang kapatid ni Tonyo ay nakapikit habang binabasa ang hatol. Nang matapos ang pagbaba ng hatol, unang nagsalita si Elena. Hindi raw makatarungan. Hindi raw siya ang nakplano nito. Inalalayan siyang guwardiya palabas. At habang papalabas, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang iyon. Walang sinabi si Ricky. Nakayuko siyang lumabas ng courtroom. Parehong umapela ang dalawang akusado. Iginigit ni Elena na may pagkakamali sa pagtukoy kung sino ang utak ng krimen habang sinasabi naman ng kampo ni Ricky na masyadong mabigat ang parusa. Ang desisyon sa apela sa Court of Appeals ay lumabas noong unang bahagi ng 2000. Pinaktibay ng Appellate Court ang desisyon ng unang korte. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Elena, 20 taon para kay Ricky. Hindi na sila umapela sa Korte Suprema at naging pinal ang hatol. Matapos ang pinal na hatol, inilipat si Elena sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Si Ricky naman ay dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Wala na silang paraan para makausap. Ang relasyong pinagugnay ng beeper at pampublikong telepono sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng naputol. Ang imprenta ni Tonyo ay nagsara agad matapos maging pinal ang hatol. Ang dalawang empleyado ay naghanap ng ibang trabaho at ang mga makina ay isinubasta. Ang Unit 302 ay nanatiling bakante ng ilang panahon bago makaroon ng bagong nangupahan sa susunod na taxiball. Ayon sa may-aring sari-sari store sa kanto na sinabi sa isang reporter nang makita kong patay ang ilaw sa bahay na iyon ngang ilang buwan, doon ko lang naramdaman na hindi na talaga babalik si Tonyo. Ang dalawang anak ni Tonyo ay nanatili sa kanilang tiyuhin. Ang anak na lalaki ay nag-aral muli para sa college entrance exam at nakapasa sa isang universidad, habang ang anak na babae ay sinubukang mag-adjust sa bagong eskwelahan. Hindi na nalaman kung binisita ba nila ang kanilang ina o tuluyan na siyang tinalikuran. Ang kapatid ni Tonyo ay hindi na muling humarap sa media. Nung taglamig ng taong iyon, isang kapwa bilanggo ni Elena sa Correctional Institute for Women ang nagsabi sa isang panayam. Sa simula raw, halos hindi nagsasalita si Elena. Kahit sa pagkain, wala raw siyang emosyon. Ngunit isang araw, habang nasa labas sila, tumingala raw ito sa langit at bumulong, "Kamusta na kaya ang mga anak ko?" Walang naisagot ang nakarinig. Maliwanag daw ang langit ng araw na iyon. Ilang taon matapos ang hatol, hindi pa rin tuluyang nalimutan ang kaso. Noong taksibol ng 2003, muling binalikan ito ng isang news magazine.
Isang special report na may pamagat na ang 7 taong lihim ang kasunod. Binisita ng reporter ang Project 4, Quezon City at in-interview ang mga residenteng nakaalala pa sa kaso at mga kaibigan ni Tonyo. Mas nakatuon ang artikulo sa kwento ng mga Naiwan. Ang pinakapinag-usapan sa artikulo ay ang tungkol sa dalawang anak ni Tonyo. Ang anak na si Miguel, 24 anyos na nun, ay nasa 3 taon sa isang universidad sa Maynila. Sinubukang kontakin ng reporter si Miguel, ngunit tumanggi itong magpa-interview. Subalit, ayon sa isang kaibigan, patuloy na hinagamit ni Miguel ang apelido na kanyang ama talos hindi binabanggit ang kanyang ina. Ang anak na babae, si Sofia, ay 16 anyos na at nasa high school. Mahigpit ding iniwasan ni Sofia ang anumang pakikipag-ugnayan sa labas. At mahigpit na binabantayan ng kanyang tiyuhin at tiyahin ang kanilang buhay. Naging mainit ang pagtanggap ng mamambabasa sa artikulo. Daang liham at impormasyon ang dumating sa opisina ng magazine. Kabilang dito ang sulat mula sa isang kliyente na matagal ng suki sa imprenta ni Tonyo. Ayon sa kanya, 2 araw bago mamatay si Tonyo, personal nitong inihatid ang 500 pirasong flyer. Habang paalis, sinabi raw ni Tonyo, medyo mahirap ang buhay ngayon. Iyon na raw ang huli. Hanggang ngayon, tumatatak pa rin daw sa isip niya ang masalitang iyon. Isang hindi inaasahang reaksyon ang nakmula sa ibang lugar. 2 buwan matapos may lathala ang artikulo. Isang lalaki ang humiling na bisitahin si Elena sa kulungan. Isang kababayan daw ni Tonyo mula Batangas. Pinayagan ng mga autoridad ang pagbisita, ngunit hindi na nalaman kung ano ang kanilang pinag-usapan. Subalit, sinabi ng lalaki sa mga reporter habang papalabas, hindi naman siya mukhang nagsisisi. Mukha lang siyang nabubuhay. Noong 2005, muling napag-usapan ang kaso ng itampok ito sa isang crime reenactment show. Mataas ang ratings ng palabas noon at dandaang komento ang natanggap nito online. Itinampok sa palabas ang proseso ng investigasyon at paglilitis at ginamit ang nga alias para kina Elena at Ricky. Ngunit agad itong iniugnay ngang mamanonood na may alam sa kaso. Pagkatapos ng palabas, bumuhos ang mga tawag kay SPO4 Mateo Cruz na retirado na. Tumanggi siyang makpa-interview. Ngunit ayon sa isang malapit na kaibigan, nananatili itong isa sa mga kasong pinakatumatak sa kanyang isipan, lalo na ang eksenang hindi umiyak si Elena sa unang interogasyon. Bagamat napatunayang tama ang kanyang kutop, hindi ito nagdulot ng kapanatagan dahil si Tonyo ay hindi na may babalik pa. Noong 2008, isang balita ang lumabas mula sa Bilibid. Si Ricky ay nakapasa raw sa high school equivalency test at nag-enroll sa isang distance learning program sa kolehiyo. Hindi ito opisyal na pahayag, kundi isang sismis mula sa isang empleyado. Naging mainit ang debate online. May mga nagsasabing dapat bigyan ng pagkakataong mag-aral ang mga bilanggo, habang may mga nagsasabing paano naman ang pamilya ng biktima. Noong panahong iyon, nagtatrabaho na si Miguel at nakapagtapos na ng kolehiyo si Sofia. Hindi pa rin alam kung ano ang kanilang buhay. Ngunit noong 2007, sa isang pagkakataon, sinabi ng kapatid ni Tonyo sa isang kausap, mayos ang paglaki ng bata. Kung makikita sila ni Tonyo, siguradong matutuwa siya. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang umiwas sa publiko. Noong 2010, 11 taon nang nakakulong si Elena, lumabas ang balita na siya ay itinuturing na isang model inmate. Masipak daw siyang nagtatrabaho sa patahian sa kulungan at walang anumang record ng paglabag. Ang isang bilanggo na may sentensyang habang buhay ay maaring maging kwalipikado para sa parole. Kung si Elena ba ay nag-apply o hindi ay walang opisyal na kumpirmasyon. Sa taglagas ng taong iyon, 12 taon matapos mamatay si Tonyo,
napag-usapan ang muling pagpapaunlad ng apartment complex sa Project 4. Walang nakakalam kung ano ang nangyari sa Unit 302. Ang sari-sari store sa kanto ay matagal nang naging convenience store. Ang mga puno na nara ay nanilaw pa rin. Taglagas ng 2018, eksaktong 20 taon matapos pumanaw si Tonyo. Ang apartment complex sa Project 4, Quezon City ay matagal nang na-renovate at naging isang bagong gusali. Isang bagong pamilya na ang nakatira sa lugar kung saan dating nakatayo ang Unit 302 at ang empleyado sa convenience store sa kanto ay walang kaalam-alam sa nangyari doon noon. Ganun binubura ng panahon ang magabakas. Noong taong iyon, halos 20 taon nang nakakulong si Elena. Ang posibilidad ng kanyang parole ay nananatiling hindi kumpirmado. Walang impormasyong inilalabas ang mga autoridad tungkol dito at ang pamilya ni Tonyo ay nananatiling tahimik. Si Ricky ay nakalaya noong 2019. Kung bibilangin mula sa kanyang pagkaresto noong 1998, halos 21 taon siyang nagsilbi kasama na ang panahon ng kanyang pagkakakulong bago ang hatol. Ang kanyang paglaya ay maikling iniulat sa lokal na media, kung saan siya nanirahan pagkatapos ay hindi na nalaman. Si Miguel, noong 2018, ay malapit ng makwarenta. Ang batang nasa ikalawang taon sa high school nang mamatay. Ang kanyang ama ay isa ng ganap na nasa hustong gulang. Si Sofia ay mahigit 30 na. Kung saan sila nakatira at kung ano ang kanilang buhay ay hindi na isinapubliko. Ngunit noong 2015, isang kaibigan ng kapatid ni Tonyo ang nagsabing may kanya-kanya ng buhay sina Miguel at Sofia. Kamukhang-kamukha nila si Tonyo. Pagkatapos nun, hindi na siya muling nagsalita tungkol sa kaso. Ang kasong ito ay nagsimulang banggitin sa mga aklat ng criminology sa Pilipinas noong kalagitnaan ng 2000. Ginamit ito bilang isang halimbawa upang ipaliwanag kung paano nabubuo ang pagsasabwatan sa mga kasong pagpatay sa asawa. Sinuri rito kung paano naugnay ang isang matagal na relasyon sa motibo ng krimen at kung paano nakakapekto ang interes sa sa desisyon. Ang pangalang Antonio Reyes ay pinalitan ng alias sa mga aklat. Ngunit sa likod ng alias na iyon ay ang totoong buhay ng isang taong araw-araw umuwi na may tinta sa kamay. Sa pagbabalik tanaw sa kasong iyon noong 1998, isang katotohanan ang hindi nagbabago. Walang kamalay-malay si Tonyo ng gabing iyon kung ano ang nangyayari sa loop ng 7 taon, kung ano ang intensyon sa likod ng hapunan na inihain sa kanya, at napagkatapos niyang ipikit ang kanyang mamata sa sofa, hindi na niya ito muling imumulat. Iyon ang pinakamatagal na tumatak sa isipan, ayon kay SPO4 Mateo Cruz. Ang matanong na iniwan sa atin ng kasong ito ay hindi simple. Ang 7 taon ay hindi maikling panahon. Ang tanong kung paano posibleng walang nakakaalam sa kanilang relasyon at bakit pinili nila ang isang marahas na paraan sa halip na annulment. Noong 1998, ang annulment sa Pilipinas ay isang malaking stigma pa rin bukod sa pagiging ilegal ng diborsyo. Para sa isang may bahay na may 2 anak, kailangan niyang harapin ang pader ng kalayaan sa pinansyal at ang tingin ng lipunan. Ang pader na iyon na naging bahagi ng dahilan sa pagpiling ng landas na humantong sa kamatayan ng isang tao ay isang bigat na dapat pasanin hindi lang ng nasangkot kundi ng lipunang kinabibilangan nila. Sa kasalukuyan, 2026, mahigit 27 taon nang nakakulong si Elena. Ang kanyang parole ay hindi pa rin opisyal na nakukumpirma. 7 taon na ang nakalipas mula nang lumaya si Ricky at hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ang libingan ni Tonyo ay sinasabing nasa isang lugar sa Batangas, ngunit hindi isinapubliko ang eksaktong lokasyon bilang paggalang sa pamilya. Sina Miguel at Sofia ay patuloy na nabubuhay sa kung saang panikman ng mundo. Taglay ang mukha ng kanilang ama,
Tinisias ang mga panahong marahil ay paborito niya. Ang mga puno ng nara sa Eskinita sa Project 4, Quezon City, ay maninilaw pa rin tuwing sasapit ang Taglagas. Kakaunti na lang ang nakakaalala sa alala ni Tonyo na araw-araw naglalakad sa Eskinita na iyon papasok sa trabaho. Ang taong may tinta sa kamay, ang taong ang huling salita ay, medyo mahirap ang buhay ngayon. Sana'y hindi makalimutan ang kanyang pangalan. Ang isang piraso ng iyong alaala ang maaring huling kumapit sa kanilang mapangalang unti-unti nang nawawala. Ito ang The Trekkers. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, paki-subscribe at I-like ang aming channel.